Magandang hapon at kasalukuyan po tayong papunta sa Labor's Office, Maine sa Songnam. So today meron daw po tayong ito-translate. Hindi ko pa alam kung ano yung case niya, pero as of now papunta tayo doon at aalamin natin kung ano yung ito-translate natin or yung case ng ating EPS worker. So, andito na ako sa Songnam. At, ayun, medyo hindi maganda ang panahon. So, ayun, andito na ako sa building. Napit sa building ng main office. Actually, first time ko din dito. First time ko din makarating at first time din akong tawagin. So, let's see kung anong maitutulong natin sa EPS worker. Hindi ko pa po pala alam kung anong lahi yung i-translate natin. Tutulungan natin, pero let's find out kung sino yun. So, ayan na nga. Magpa-park muna tayo saglit. Tapos, aakyat na tayo. So, yun nga, nakaakyat na tayo. And since first time ko dito sa main office, medyo naliligaw po tayo. So, nakikita niyo, wala masyadong tao. Pero merong foreigner. So, since medyo napaaga ako, umupo muna ako doon. Katabi nung isang foreigner. So, syempre, dalawa lang kami. Tinanong ko siya kung anong sadya niya. Ayun, so, kwento-kwento siya. Tapos, your company? My company forced me to resign from the company when I was in medical treatment in Chanje. so yun nga, ang dami niyang kwento sa akin about dun sa company nila at kung ano yung nangyari sa kanya. At yun, nagulat din ako kasi siya pala yung tutulungan natin, no, that day. So, ayun, natulungan naman natin siya. Ang sabi nga niya, ang case niya is pino-force siya na umalis doon sa company nila dahil na-aksidente siya. At the same time, hindi siya ni-register ng kanyang sadyang name doon sa sinasabi nating Sancebu Home or yung Industrial Injury Insurance. So, tinulungan natin siya doon. At the same time, na-release na rin siya. And then, nagulat ako after 3 days ata, andun siya sa Gwangju, doon siya lumipat. So, yun po. Parang po dun sa mga kababayan natin na may mga ganitong cases po, no? So, kailangan po alamin nyo about sa Industrial Injury Insurance. Yun lang. Thank you.